naging tampok sa ginanap na kapihan ng Samahang Plaridel Media Forum ang talakayan ukol sa mga napapanahong issue sa pangunguna ni Commissioner Ariel F. Nepomuceno ng Bureau of Customs. Sa kanyang panayam, ibinahagi ng opisyal ang mahalagang programa at reforma ng ahensya na layong paigtingin ang laban kontra smuggling. Para sa kalaman ng mga kasama natin sa media, si Commissioner Ariel hindi bago sa BOC. Noong panahon ni Pinoy, dati na siyang Deputy Commissioner at nag-tuloy pa ng panahon ni President Duterte. Then dito sa panahon ni BBM, nag-OCD Director General, Administrator, with the rank of USEC din. Actually, nung nanalo si Presidente Bongo, ang unang inalok sa akin talaga ng trabaho ay BOC na. So he won May, but in July, I was asked to handle BOC. Kaya lang, minabuti ko mag-volunteer sa OC. Dahil alam ko na kahit konti, makakatulong ako dun sa paghahanda ng bansa. Dahil naniniwala ako hindi tayo handa pagdating sa mga malalaking kalamidad. Lalong-lalo na yung malalaking ito. So I volunteer to handle OCD, NDR, RNC. Yung mga bagyo, medyo praktisado tayo dyan. Pero hindi doon. Until today, unfortunately, I think we still have to do a lot of catching up. So anyway, hindi naman yung topic natin. So kaya ako nag-volunteer sa Office of Civil Defense. And then June 30 last year, I was invited to the palace. And then yun na, President BBM asked me to handle POC. So I said, gawin na natin dapat sa POC. So BOC is doing well naman under you as of now. Okay. Update lang muna tayo, Commissioner, dun sa mga luxury cars. Ano na po ba Sa auction, sa auction ng luxury cars ng mga Diskaya? O baka meron pang ibang mga luxury cars na pinapa-auction nyo? Ano po ba latest? Pagkano na yung na-raise ng BOC? Natutuwa kami iulat na total of 200 billion plus na yung ating subasta. Na-raise natin yan sa pamamagitan ng very transparent auction. Ibig sabihin, kung nag-auction tayo or bidding, yan ay naka-live stream, no? Open na. Nakikita naman natin yan, yung pag-open ng envelope, yung qualifications, open yan, no? So sa Diskaya cars, we were able to raise 102 million pesos doon sa kanilang mga sasakyan. Ilang sasakyan po? Lahat yan, labing volume. Yung sa Pero may natitira pang apat na hindi pa natin ibenta. Yung hindi mabenta yata para hindi nila porcelana yung make tsaka model. Or masyado Alam hindi natin ma-predict din yung mga gustong sumali. Halimbawa, nung una, nakakaba ako na baka walang bumili dahil nga baka may stigma yung mga sasakyan. But we're surprised, again, out of the 18 vehicles, 13 doon yung dapat namin i-auction. Dahil yun talagang may problema sa mga prometo. Nakabaka kami nun na baka hindi bilhin at kumbaga nakawin yung auction. Sumalit, marami pa rin sumali. At ang kanilang nila, iba-iba. Meron pa nga nagsabi, gusto nila yung history ng sasakyan. Di ba? Parang baliktad. So, natutuwa naman nila. So, yung hotel, may sensational value. Oo nga, hindi na namin binusisi kung bakit. At least, natulong sila sa bansa. So, ngayon, apat na rin pa natin pag-ibig sa Diskaya cars. Then recently, naipabili natin openly yung mga Bugatti vehicles. Ito yung Pogo naman ito. Noong una, merong nag-o-offer niya, then negotiation na lang yan, yung Bugatti. May nag-offer na dalawang Bugatti, bibili niya sa 50 million each. Ako naman okay na sa akin yun. Kasi, kumbaga, nabubulok na yun doon. Nakabilat sa araw, pinamaha. Hindi ko sasabihin baka magalit kayo na mag-rent. Mabang presyo. Instead of 50 million each ang naging offer, dahil open bidding yun, yung nanalo, nag-offer na 103 million per vehicle. So nag-offer pa. So we're able to raise more than 200 million for these two vehicles. Plus yung nanalo, sorry, hindi pa rin data. 300 million plus na yung ating 100 yung kinadisguise. Plus 200 sa Bugatti. And then, every 2 weeks, yung aming auction, na open yan, open auction yan,
every 2 weeks yung instructions ko sa committee na nag-handle itong mga pagbibenta ng mga sasakyan ng mga na kumpisya ng pamahalaan. Nabili ba yung kotse na may talo? Yes. At Mercedes, Rolls Royce. Sold na yun. Ayun sa tayo. kinakabahan kami doon dahil nung unang bidding, pangalawang bidding, walang sumali doon. Pero nung pangatlo, 30 million plus pa rin naman. Mahal pa rin naman. So, may bumili pa rin. 30 million. Anong model po ba yan? Yung magaling mo sa kotse, but I can't get the details. 30 million for a car, ah. Yes, 30 million plus. Yung Bugatti nga, yung bago niyan, nasa 3 million plus dollars. Yung mga ganun pala sa sakyan, makapagtayo man rin sa bilig sa 150 million. $3 million plus. Ito nabenta natin sa 100 million. Many years ago pa yan nakatimbak sa BOC. So, Commissioner, bale, doon sa 18 kotse o sasakyan ng mga diskaya, 13 ang nabenta na. 18 yung aming nakumpisya, 13 yung may tama, ibig sabihin, may problema yung mga dokumento na pinagbayaran. Sa 13 yun, meron pa tayo hindi nabibenta. So, okay sa auction. Punta naman tayo sa illegal drugs. Nakikita ko sa mga newspaper reports, malaki rin yung ano niya, yung mga score niya when it comes to illegal drugs sa customs. Yes, una-una yung banta ng illegal drugs sa lipunan. Alam naman natin lahat yan. No? May kanya-kanya pamamaraan kung paano labanan yan. Kami naman, doon sa aming bakuran, kailangan makatulong kami sa overall campaign against drugs. No? So, alam na natin lahat ito, walang mabuting idudulit yan sa bansa natin. Kadugtong kasi yan yung kanina. So, sa pakikipag-ugnayan natin ng PIDEA, marami na kami nahuli. From the time that we came in, almost 6 billion pesos worth na yung mga nahuli natin na illegal drugs. Kukunin ko itong pagkakataon na ito bilang babala doon sa mga nag-iisip pang magpasok ng mga illegal drugs, lalo sa ating mga airports. Mahuhuli namin yan. Dahil lahat yan dumadaan sa X-ray machines at napaka-efficiente, epektibo yung ating X-ray machines. Kaya makikita nyo, nahuhuli natin madalas talaga yan. Yung tinatawag na mules o minsan sa mga bagahe, pinapasok yan, nahuli yan lalo sa airports. Ano yan? Warning sa mga gusto mapasok. Nahuli yan. Ang pagkakaiba ngayon, dahil maganda yung pagtitiwala ng mga ehensya ngayon sa isa't isa, mas mataas yung level ng aming samahan dahil we started as friends. Magkakaibigan kami way the past ng DLG Secretary, General Tates, Sec. John Miguel, ngayon ang bagong NBN Director, Tony Matibat, lahat kami magkakaibigan. So it's a good starting point upang yung aming institutional or interagency trust ay hindi na kami maghulaan, pataas yun. So tawagan lang yan, we will trust kung yung data sharing, intelligence sharing, alam namin hindi babangketa kung bagay yung trabaho. Kaya papansin nyo dire-diretso. Pag may biling sa amin yung tinatawag actionable intelligence and other agencies, including yung PNP, alam nyo lang gagawin namin yung trabaho namin. Kaya karamihan din sa mga nahuli namin sa pier, hindi sa airport, but sa seaports, galing yung mga intelligence reports sa PIDEA at PNP. At natutuwa naman sila na pag nahuli namin. Ano yan, I will mention, from 2025 until today, we already conducted successful interdictions or operations na hindi bababa sa 1,024 interdictions. Gano'n kadalas po yung the average po, yung paghuli ninyo sa Libaba? Sa isang buwan, ilang beses makakahuli? Ganun ba kadalas pa rin? Almost weekly, may nahuli tayo din eh. May nagtanong nga kung dumarami ba yung pumapasok na drugs dahil marami tayo nahuli. Mayroon hulaan yun. Hindi natin mahulaan. What we don't know, what we don't know. Ang kaya na namin paliwanan, talagang ngayon napakahigpit natin sa ating seaports and airports. Kung maalala ninyo, meron din kami inulat na pumasok sa pier nitong last month, noong February, nakatago sa loob ng bakal ng containers yung mga droga. So, nagiging ano sila creative. Kaya nakikita rin natin sa X-ray niya. So, pagpasok sa X-ray, kakaiba yung imahe, may mga kulay yan. Kaya nahuli rin natin. Plus,
maganda yung mga intelligence sharing ng Interpol and other enforcement agencies ng ibang bansa with the POC. Anong madalas na bansa pinanggagalingan niyo ngayon? Nigeria, African countries, Latin American countries. Ang nakakalungkot, hindi naman ito negatibo. Nag-usap na rin naman kami ng US Homeland Security. Recently, nagkakaroon na rin ng pumapasok galing ng USA. Dati hindi gano'n. Unfortunately, sinasabayan nung mga gusto magpasok ng illegal drugs, yung ating balikbayan access privileges. Dahil alam nila na maingat ang BOC pagdating sa balikbayan access. Di ba? Sensitive yan. It's a politically sensitive item na hindi mo pwedeng basta higpitan kasi yung mga kababayan natin na OFWs, madalas nagre-reklamo sila. No? Again, kung ulit ang pagkakataon ito, no? Madalas pa nga mapagbintangan kami na may mga nawawalan ng tsokolate. Doon sa mga box, no? Siyempre, nasasaktan kami pero part of that. Linawin ko lang. Lahat ng balikbayan boxes nakalagay yan sa loob ng containers na bakal. More than 90% ng mga containers, hindi yan binubuksan sa loob ng pier. Yan ay dire-diretso lumalabas papunta dun sa mga warehouses ng forwarders. Doon yan binubuksan, walang custom. Yun ang biniyari doon. Ngayon, magkakaroon lang ng pagbubukas ng containers ng balikbayan boxes kapag merong intelligence report na merong droga sa loob. So pag may droga sa loob yun, ang mangyayari, i-subject yan sa X-ray examination. So pag in-X-ray yan, makita na may iba-ibang corpus sa loob at saka pala yan, bubuksan ng BOC at yung pagbubukas na yun, may mga ibang ahensya na nandun ang minimum PDEA. At madalas nandun pa ang local government representative at if kami, nandun kami, at yan ay naka-body-worn cameras yung aming mga tauhan, pati PD, PDEA, at madalas naka-CCTV pa yun. So yung pagbubukas nun, i-X-ray yung mga box na yun. Yung mga boxes lang na merong positibong imahe ang ihiwalay. The rest, iibagin ng konti, padadala na rin sa OFW. So hindi binubuksan. At bago buksan yung box na naging positibo sa X-ray, pupunta muna dun yung K9, yung aso ng PDEA. Pag yun ay umupo, senyalis na positibo, tsaka pa lang bubuksan yung box. So, imposible may makukuha ang kaya pagtanggol yung mga taga-BOC. Imposible na magkaroon kami ng interest doon. Hindi mo itatay yung pangalan mo, kaya naman nabugulin ng tsokolate. At nakikita ng buong social media yun. Yes. So, ayaw pagbintangan yung mga forwarders. Chocolate lang ba ang ibinibintang? Chocolate Mga pabango, yung mga ganyan. Nawawalan daw sila tsokolate, damit, no? Ayaw pagbintangan yung forwarders. Dahil yun, pag nasa warehouses ng forwarders, yun rin sasakay sa maliliit na elk trucks. Sila rin magdadala sa mga bahay-bahay. Ayaw pagbintangan sila. Pero ang ipinagtatanggol ko lang, yung BOC, wala kami pagkakataong magka-interest. Kahit gusto din namin doon sa mga boxes na yun. Pero ang good news din ka lang, hindi na nasisira yung X-ray machine. Kasi before, alam ko yun, pagka may Senate hearing, sasabihin sira yung X-ray machine ng time na yun. So ngayon, hindi na nasisira. Very certain. Ngayon, pag nasira X-ray machine, meron kami kinuha ibang machines na ipapalit. Hindi pwedeng masisira, wala kang magagamit. Dapat may backup ka talaga. Mas nagdadaan nyo. Parang skip. Ngayon, hindi na over. Pag nasira isang machine, malalaman ko kagad yan. So, meron kami ipabackup. Although right now, we are in the budget process for 2027 budget, magre-request pa rin kami ng additional budget sana from Congress upang makabili kami ng karagdagang mga mas makabago at dagdag ng mga extra machines. Lahat ba ng Corte of Entries meron tayo ng X-ray? Yes, pero again, para mas sigurado tayo, kailangan bumili na rin tayo ng mga mas bago dahil maraming mga makina dyan, lumahan. Marami na ngayon ng mga mas bago na mas mabilis makakita ng mga organic o chemicals doon sa loob ng mga ng mga containers. Makakapal yung mga bago na containers. So may mga bago na available.
yung mga na-confiscate no mga illegal drug, so ito turn over sa PNP. Tama po ba? Ano po mga PIDEA, by law, dahil sa batas, obligado kami turnover kagad sa PIDEA. PIDEA, okay. So, namomonitor na ninyo after that kung ano na mangyayari doon sa mga illegal drugs na yun or wala na? Paano? Baka naman na-recycle yung mga ganun issue dati. Mataas po ang tiwala ko personal kay General Neres, upper class ko sa PNP ng pagkating official niya. So, pag-turnover namin sa PIDEA, may full jurisdiction sila doon, but we are very welcome to inquire, to witness, to check kung ano yung estado ng mga kami na kauli na tinurnover sa kanila. So, we have that privilege. So, that's a sign na walang tinatago naman sila General Neres. Matinong official yan si General Neres. May isang report na nag-overshoot na kayo ng target ninyo na revenue. So, magkano yung revenue? Thank you. Iuulat natin na may konting. Ang target is how much? So, kung taon, ma'am, 1.003 trillion pesos. 1.02 Trillion, trillion, ha? Trillion, ma'am. Araw-araw dapat makakolekta ang BOC na 4.2 billion pesos every day. Kaya nung tinatanong kami kung pwede ba kami mag-4-day work week, kahit gusto namin makapagpahinga, hindi option yun. Dahil mawawalan tayo ng performance. Ngayon, for the last 3 months, meaning January to March of this year, 2026, nag-exceed na kami ng target namin. Dapat 236 billion yung kabuuan ng target of this first quarter. Kami naka 239 billion. So, ibig sabihin, almost 3 billion yung aming lampas o surplus doon sa target. Natutuwa kami doon, nagpapasalamat ako sa mga sabihin mo sila na ng mga court collectors. And when I was asked by the President, ano yung naging dahilan o instrumento kung bakit nagawa yan, kaya sir, the answer is simple, basic mathematics. If your computation is correct, the collection is correct also. Ganun lang naman talaga na wala dyan rocket science. So meaning, I'd like to believe that our personnel are now more strict in properly computing what should be paid. Mas tama yung computation, magiging tama yung pagbabayad. So, ano po yun? Kung iyayabang po natin sa history ng Customs, highest first quarter collection performance, all-time yan, yung 239 billion. Congratulations sa Customs. At kung pwede ko nga pong sabihin na January, we exceeded the target by around 1.1 billion plus. Yung February significant yun dahil Chinese New Year. Usually pag Chinese New Year, bumabagsak o bumababa yung collection. Bakit? Tumitigil ang activities ng China. And China is our biggest trading partner. So pag tumigil yun, bumabagal din yung ating importation. However, we still exceeded our target by 700 billion plus. And then by March, 1.2 billion, so total of around 2.9 billion yung ating excess for the first quarter. Okay, bago natin bigay sa mga reporters. Meron lang ako isang isisingit. So ngayon, Commissioner, masasabi na po ba natin na ang Bureau of Customs hindi na negative ang tingin ng publiko kasi nung maraming panahon na pagka sinabing Bureau of Customs, maraming mga kung ano-ano. Magkano survey, yung mga most corrupt agencies. Yes, may mga negative impression. Unang nag-rating ang ARPA report, ma'am. Doon sa ARPA report, usually ang customs na sa top notch revenue. Ngayon, nandun pa rin, pero number 10 na lang sa top 10. No? So it's still a challenge that we still have to work hard to gain the people's trust. Ngayon, iulat ko lang, kung pagbabasihan natin yung mga feedbacks or yung mga sinasabi ng mga business organizations, mga Business Club, Philippine Chinese Chamber, Philippine Chinese Federation, so on and so forth. Marami, very specialized business communities. Sa kanila naman ang gagaling na nararamdaman nila, nakikita yung mga unti-unting pagbabago sa BOC ngayon. Kung ako naman natatanungin, tapos na ba natin, tapos na ba dapat tayo sa kagusto natin malagpong ang Bureau? Hindi pa. Kung bibigyan nga natin ng grado sa 1 to 10, for me, with due respect to my colleagues, nasa 5 pa lang kami na hindi pa tayo pasado.
The only way that we will say that we are already able to deliver the needed reforms and modernization of the Bureau is when we are already able to fully digitalize all the processes. Ibig sabihin, dapat 100% fully automated yung mga proseso sa loob ng Bureau. Sentro dito yung tinatawag na Customs Processing System or CPS. Ang ibig sabihin yan, yung mga importers or exporters, no, yung kanilang dokumento, ang sasabit nila yung import documents nila digitally. Parang pumunta ka ng ATM sa mga bangko, wala kang makausap. You just press, pipindutin yung gusto mo, withdrawal, inquiry, or even deposit, or transfer. Ganun din dapat. At ang teknolohiya para dyan, available naman eh. We just have to adapt. So, nandun na yung submission, assessment, computation, payment, until releasing. Wala ka na dapat kausap na taga-BOC. Wala kang pinagbibintangan sa aking mga kasamahan. So, balik moderno na ang mundo. We have to catch up. So, not until we're able to be able to have that, hindi pa tayo tapos. Pwede mag-slide yan eh. So, ang magandang balita naman, we are in the middle of the process already of being able to do that CPS. Huwag lang magkaroon ng demanda, alam naman sa Pilipinas. Pag mayroon ng tatalo, may nagdidemanda na dinadaya. So, down. So, huwag lang kami magkaroon ng injunction, tuloy-tuloy yun. Tama yun na, yung less human intervention, Yes. less opportunities for corruption. Actually, Sir Raymond, i-ano ko lang yun, para lang malinaw. Yung CPS na pinagagawa ko, dapat almost zero human intervention. Kasi pag binigyan natin kahit 1%, pag yung tukso ng 1%, magkano na dapat bayaran? Doon nagkakaroon na rin. Pag nagkaroon ng discretion sa proseso, yun yung pagkakataon magkaroon ng mali or corruption. So ang target natin in terms of technology or system, 100% fully automated, no intervention. Magkakaroon ka na ng kausap na taga-bureau after everything. Pag meron ka po, but still, that should be guided by may AI na yan, may blockchain na yan. Again, available naman yung technology yan sa ibang bansa. Kukupihin lang natin. Kailan naman natin aasahang magaganap yan? 100% yan. Again, kung wala namang injunction na mangyayari, dito sa ongoing proposal, i-implement ito tayo. Magandang balita. No cost to the government ito. PPP ito. No, i-detalye na lang yung meron. Ngayon, in terms of timetable, kung dire-diretso to, first quarter next year, pilot na to. Kasi we have 59 ports, 17 major ports, and 17 major ports and 39 sub-ports. So we have 56 ports that should be integrated. So by first quarter next year, nasa pilot launch na to. Ibig sabihin, yung sistema susubukan na sa ilang ports and then dire-diretso na yung rollout mo and then it will be integrated. The system will be integrated dun sa buong 56 ports na. Pagdating ko kung okay lang. Yung babayaran sa ngayon ng importer, para rin alam ng mga importers. Anyway, binabanggit ko na to sa lahat ng pagkakataon sa mga business organizations. Natutuwa naman sila. Kasi ang babayaran lang nila, nagsimula ang aking banking doon sa nag-propose 700 pesos per transaction. Ibig sabihin, kahit 10 ang containers mo, 100 ang containers mo, 200 ang containers mo, babayaran mo 700. Of course, sanay ako makapagtawaran ng division at 3 years. Ang tinawaran mo yung 300 ngayon, nasa 350 na lang. So, kung tutusin, parang pwede na, no? Ano ba naman yung 350 kaysa ma-delay ka, kaysa magkaroon pa ng hindi magandang usapan, di ba? 350 pesos is quite negligible doon sa babayaran ng importers. Masaya naman sila, yung mga importers, kaysa na-delay ng agreemento. And that will deliver a revolutionary change on how we do transactions sa BOC. Ano to, Commissioner, regardless of the number of the container ba? Yes, ma'am. Ikita pa rin ba ang gobyerno? Yes, may portion ng gobyerno doon. So wala na tayong gastos. Portion of that payment doon, sa ngayon nasa 20%, but again, nakikipag-pagin pa doon. Although, alam naman nila, medyo masaya ito, but you can get more. Wala nang expenses, wala nang corruption, efficiently pa yung magiging proseso. Again,
habang masigla ang ating pangangalakal, this will translate to better business activities and this will translate to more jobs na yung mga kababayan natin ay magkakaroon sila ng trabaho. May isa na lang ako, sa nagaganap po ngayon na global crisis, di ba, merong kaguluhan sa ibang bansa, sa Middle East. Bumaba po ba ang, pasok ng mga imported items sa ating bansa? Yes. No? Ganito, linawin ko. Nagsimula yung gera February 28. So, simula January to March, normal, umangat pa nga yung mga volume. Subalit January to February, umangat yung volume. Noong March, dahil nagsimula yung gera ng February 28, yung March, bumaba yung volume o dami yung in-import sa ilan-ilan natin mga imported items. Lalo-lalo yung tinatawag na consumer goods. Depende kung ano yung item, meron 11%, 12%, may detalye. Kaya lang, tumaas pa rin naman ang ating collection. Tumaas pa rin. Ibig sabihin, yung collection efficiency na tinatawag, yung pinapataw nating pagko-compute doon sa mga imported items, dahil mahigpit tayo, mas umangat pa rin yung collection natin. So, kung hindi pa sana bumaba yung volume ng importations natin, mas malaki pa yung ating surplus. Ngayon, doon sa particular na tanong kung yung petroleum products ay bumaba ba, okay. From January to March 26, yun yung data namin. Actually, ironically, mas marami pa ang pumasok. Kaya nga pinapaliwanag ko sa DOE, DTI, KDS, at sa SOF natin. Ironically, tumaas pa actually until end of March. Petroleum products to. Petroleum products. Ibig sabihin, mas dumami pa yung supply. Kaya ang problema natin hindi naman supply, presyo. Ngayon, yung ba't tumaas ang presyo, hindi. Medyo hindi ko na teritoryo yan. Ayaw kong pagkailangan yan. Oo, hindi ko teritoryo yan. Kayo yung nangungalikta ng 3% VAT, tsaka yung excise tax sa construction. Then, inaano nyo sa DOF. Yes. Taga-ulit pala kami, then papuntang Bureau of Treasury. Kaya may statement ka na sinabi mo yung airpay supply natin ng langis good for 2 months. Yes. And hindi na dumaan sa inyo. Oo, kasi kinuha namin yung data nung lahat ng pumasok, dumataan sa amin lahat yan. Mas marami pa ba yan, to be exact. Yung kabuuan, iba-iba yan. Diesel, gasoline, LPG, jet A1 fuel, kerosene. Pag samasamahin mo yun, noong January to March, end of March last year, ang pumasok na mga na volume ng lahat was 3.9 million metric tons. Ang pumasok ngayon, the same period ng January to end of March 2026, almost 4.4 million metric tons. 400,000 plus pa yung sobra. So, again, ayoko mag-intriga, no? Basta factual yan, mas maraming pumasok until end of March and year after 28. Ngayon, April, ibang usapan yun. Kukunin natin yung data kung bumababa o tumaas. Basta ang factual report, mas marami pang pumasok from January to March at ang year after 28. Hindi kaya dahil bago pumutok yung gera, nakaligtas na sila sa Strait of Hormuz, tapos in transit na going to Manila. So hindi dapat sila apektado ng gera. Actually, yun talaga yun. Hindi naman tayo nag-i-import ng finished products, minimal finished products from the Middle East. Karamihan naman dumadaan yun ng Singapore, Thailand, Taiwan, no? Mga ini-import natin, mga tapos na diesel na yan, mga ganun. So, tama po yun. Baka, well, anyway, may detalye yun. Basta sa akin, mas marami yung nandirito no, until end of March. Bakit ang taas ng itinaas? Doble? Magti-triple na, no? Yung mga kaya kung bulaan. Medyo papasok kay speculation na baka ito na lang yun, pag nagsara nga yung Strait of Hormuz, tigil yung supply. Pinapakinggan ko rin sa Senate hearing yun. Parang may formula rin yung mga nagpapaliwanag. I forgot the term. Na hindi siya yung all price, therefore bibenta. Meron silang computations. Nakalimutan ka na tawag nila parang prospective computation. Na which somehow is being used to rationalize kung bakit mas mahal. I will not question that. That's not my job.
Basta ang akin, yung volume namin yung lumayan sa ating mga international reports. Good morning po, Commissioner. Ako po si Vito Marcelo na may highlight. Marami po report na nahuhuli ng Bureau of Customs yung mga shipments na droga. Pero wala kami na kukuha ng report na nakakasuhan na nag-i-import ng mga droga. Wala pong report na nahuli o nakasuhan. Ganito. Actually, tama po yan, usual comment nga po yan. No? Gawin lang po natin lahat, hindi lang po sa drugs, illegal drugs, isama na natin yung agricultural products, matindi rin po epekto sa atin yan. No? And car smuggling. Anyway, nasa website po natin, pero sagutin ko lang po. The quick answer is, marami po nakakasuhan, hindi lang po siguro naiuulat ng malinaw at mas maganda. Kaya salamat po sa pagkakataon. We have the data kung ilan na po yung mga nakasuhan natin. Doon sa criminal cases that we have filed, 84 cases. Tingnan ko yung exact data kung sa mismong drugs. Problema, hindi po araw ko. Ibigay ko sa inyo yung mismong cases. Meron akong figures na. Sino ba? Yung sa illegal drugs. Kunin ko po. Meron po yun, even sa agricultural products. So we were asked by the Senate kung ilan yung mga kaso. At para hindi po ulan, but to my record was 184 cases. I'll get ilan yung sa illegal drugs. But before the data, ganito po. Considering na may mga nakasuhan na po tayo, sa tingin ko po personal, kahit ako po sang-ayon ako, na nakukulangan pa rin po ako sa numero ng mga nanalo kaso na. Iba pa rin mo yun eh, sa cases filed at cases won, di po ba? Kasi pwede naman napakaraming kaso na sinampa. Eh kung matatalo naman po lahat, di ba? So ang nangyari po, nung October or late September last year, I had a good meeting with then Secretary of Justice, Boying Remulla. We recognize this issue. So naging kasunduan namin that time, Secretary Remulla, magkaroon ng formal agreement ang BOC with the DOJ upang yung pagtulong sa amin ng mga piskal mas maging airtight ika na. Ano yung sabihin nun? From case building up of case at prosecution, magtulungan namin para hindi tayo po, halimbawa yung kulang sa firma, kulang sa original documents, all those quote-unquote trivial matters, maisang tabi na. Para yung isasampa nating kaso matibay. Ang panuntunan ni Secretary Remulla that time, yung tinatawag na high probability of success or winning, yung mga kaso ipapay namin. So meron ng mga checklist na dapat matupad para pagsampa ng kaso jointly, again, from case build-up, case investigation until prosecution, magka-partner na ang BOC with DOJ. So yun po yung aming pinag-usapan na time. Kaya naging ombudsman siya, uulit lang po ako ulit dahil hindi pa ako magkaroon ng meeting kay Secretary Diano. But I'm sure, inassure naman ako ni Ombudsman Remulla na itutuloy lang naman namin with the DOJ. Ito po, yung figures. So, teka, kung drugs pa. Drugs pa. Ayun po. Okay, ang total cases filed for 2025 up to today, 71 cases. Breakdown nito, January to December 2025 up to March, ito po, no? Up to March 26, agricultural smuggling, 24 cases. Hindi mo na po tayo yung iba, no? Illegal drugs. Tama po kayo, 6 pa lang. So, 24 cases for agricultural, yung pinakarami sa foreign currency stain, anyway, hindi naman yung tanong yun. Sa illegal drugs, 6 pa lang po. So, titignan ko rin kung bakit 6. So, bakit may ulat to, ganito po. Ang usapan din namin ni Secretary Remulla that time,
hindi po pwedeng ang kakasuhan lang natin yung warehouse man or driver. Dapat matumbok natin sa tulong ng NBI, which is also under DOJ and NBI. Kailangan matumbok natin sinisimula, protector at funder. Otherwise, paulit-ulit lang yan. Kahit manalo po itong anim na kaso na to, at pag ang napalulo na natin kaso, laban lang, doon sa Pro 1, baliwala po yan. So, kailangan namin ng tulong ng National Bureau of Investigation to dig deeper. Aminin ko naman po, ang investigation capability ng DOC, limitado po yun. Ang kaya namin mga smuggling cases. Pero yung malaliman na, we need the help of NBI and CIDG. And from time to time, AMLAC. So, ganun na po yung level po natin yun. I agree with you. Hindi naman po sa wala. Pero kung konti, ayaw ka naman sabihin, ba't ayun lang? Baka naman yun lang talaga yung airtight. Ayaw kong musgahan po yan. But we will look into this and make sure na yung kailangan natin i-file ng mga kaso ay ma-file na. Good morning, Commissioner. I'm Maruha from Margo TV. Base po doon sa nakulangan na mga balita sa Joga, aalamin ko lang po, sir, kung doon sa amin na kasuhan nyo, ano po yung pinakamaraming drugs na nahuli? Ito po ba ay ecstasy, shabu? Siya po madalas po eh. Although ganun po eh, in terms of value so far, during my term, ang pinakamalaking nahuli natin is 1.2 billion worth of kush po yun, para marijuana. No? Pero 1.2 billion. Ano yun, mas mataas na kalidad ng marijuana. 1.2 billion yun. Yan ay nagawa natin sa dahil may intelligence report na binigay PDEA, actually PDEA at Interpol. Kami na pagtulungan dyan, binigay namin support sa mga. So 1.2 billion yun. Yung iba, mga 100 million, 50 million, marami. Yun, marami yung mga pasahero pumapasok sa mga ports natin. Yun, kinakasuhan kagad yung maliliit na mga mules. Yun, mga 20 million, 10 million, marami. That's the reason why we want to go kung sino yung mga sindikato o sa partner dito sa atin. Limitado lang yan eh. Ideally, explain ko lang po kayo. Maganda sana yung control delivery strategy. Kaya lang, kung mag-control delivery o hindi, ang magsasabi niyan, PDEA, hindi kami. Only the Director General of the PDEA can authorize a control delivery operation. So, nasa panawagan niya ni General Mero. Ang umaga, Commissioner. Ipapa-update ko po itong anin. Kasi ang dami nating news na kinasuha namin sa immigration and ano. Baka ito yung mga cases na nasa korte. I'll be more accurate mamaya sa dito. Sir, si Orgabindra lang mga pag-aarit sa sakyan ni Congressman sabi ko, option to, isusubasta. Ganito, ginagalan po natin yung due process kasi. Ang nakuha natin ang dinan na ng mga sasakyan doon sa condominium na kasama namin ng ICI few months ago, 18. No? Ang interest natin, kukunin ko sa dami hulong aming mga hinuhuli. Pakiano mga ulit na. Sa recall ko, siyam yung mga may problema. So yung siyam na yun na mga high-end vehicles din ni former na ba? No? Nag-resign siya. Mga former Congressman Sandy ko ay still subject to due process. Ibig sabihin, may pagkakataon pa yung mga nag-import. Hindi naman kasi siya mismo yung nag-import. Parang Vizcaya cars, binili niya to sa importers. Ganon din ito kay Sandy ko, former Congressman Sandy ko. So meron pang pagkakataon yung mga abogado niya na magbigay ng mga dokumento upang patunayan na tama yung dokumento nila at tama pinagbayaran. But so far, hindi kami kumbinsido na meron silang dokumento base doon sa mga isinabit. So yun ay ma-i-option din kapag natapos na yung proseso. Very soon matatapos din naman yan. Kaya lang hindi namin pwedeng arbitrarily o basta-basta na lang
pagdesisyonan ko na yan ay smuggle. Kailangan may due process at gumagalaw naman po yan. Malalaki po ang offense niya. So we have to be careful also. But so far, I can say na base sa mga hawak namin, mukhang delikado rin yung mga sasakyan nila. Mai-auction din yun. Not until they are able to prove na tama yung dokumento at pinabayaan nila. Basic ko po sa market monitor sa Pilipinas. Regarding dun sa mga ports ng problema, you can really control and monitor the smuggling activities. Paano kasi oros and borders natin? What are you going to do with yung pumapasok na kargamento na wala sa port pinagawa? Ganito po sa akin para mas ma-visualize natin. Puntahan natin yung mga sigarilyo, yung illicit trade of smuggled cigarettes. Tatlo ang paraan kung paano nagkaroon ng illegal trade or illicit trade of cigarettes. Una-una, yung mga pumapasok o pinipilit ipuslit sa mga international ports. Napakaintindi po ngayon ng aming pamunuan ng DOC. Kaya kaliwat kanan yung mga nahuli namin mga sigarilyo last year. And then, sa ayon na rin kay Secretary John Vic Remulla, dahil sa higpit namin sa ports, nahihirapan na yung mga nagpupuslit ng mga sigarilyo sa international ports dahil binabatay namin, inuhuli namin. At hundreds of millions pesos worth po yan, no? Ang ginagawa ng nila, pangalawa, yun nga po, tama. Hindi na sa international ports pinadaan, kung saan na lang naglalanding yan. Sa basunta usually pumapasok yan, basilan, suluta, itawi, yung backdoor na tinatawag. No? Isinasakay doon sa malalaking lancha, jungpong yung tawag doon. Madalas nagagaling yan, dumadaan from the sea territories of Indonesia and Malaysia. At yung manufacturing yan, madalas Cambodia, Vietnam, doon ang gagaling yung mga manufacturing. China rin, okay. Dahil yan inilalanding kung saan-saan at hindi sa international ports, doon kailangan ng tulong ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, PNP, at LGUs, of course. May mga information nga galing sa LGUs. So, nagkakatulungan naman kami, kaya kaliwat ka na din pagkakahuli. Recently lang, nahuli namin, binigay sa amin ng PNP yung Intel, nahuli namin sa Sultan Kudarat Area sa Maguindanao at sa Cebu. Nakuha namin doon yung mga ibinaong pa sa lupa, itinago ng mga sigarilyo. So yung mga naglalanding, then last year sa Plaridel, nahuli kami sa Oktubre sa Plaridel, yan ay inilanding sa Navotas, Tondo area. At meron din mga inilanding sa Mindoro, Batangas, hindi international port. Yun, nahuli namin sa Plaridel sa isang warehouse on board, 605 million pesos ang laki po nun. Pero hindi gumanap yan. Kaya nga nung sinasabi nila na talamak ang smuggling, ang sagot doon, yes and no. No, pagdating sa mga international ports, hirap na sila ngayon. Yes, dahil inilalandi sa iba't ibang ports, we have more than 7,100 islands. Hindi po kaya ng DOC mag-isa po yun. So we need the help of Coast Guard, Navy, PNP, LGU. So nagtutulungan naman po. And then lastly, dahil nga sa impit na rin ng doon sa mga naglalanding sa Pampang na hindi international ports, gumagawa na sila ng mga sigarilyo na locally manufactured. Pero illegal. Kaya mapansin nyo, may mga sunod-sunod kaming nahuli sa iba't ibang lugar ng bansa na nagmamanufacture. Nakakaon lang sa Pampanga karamihan. Pero hindi natin pinapersonal ang Pampanga. Baka isipin ng LGU doon, ginigipit natin sila. Hindi po. Nagkataon lang na yung mga intelligence reports, doon yung nasimulan natin. Subalit, may mga kasunod pa ho kaming maaaring mahuli, pero for what we heard, naglaylo na rin eh. Nagsasarado na rin sila ng kanilang manufacturing. Dahil ang dali po natin malalaman yan, as long as the LGUs will help us and the local police will help us. Kaya naman po yan. So, tatlong pamamaraan po. International ports, kaya namin batayan yan. May exit po kami ito ngayon. Yung mga hindi international ports kung saan sa naglalandi at yung local manufacturing ng sigarilyo. Ganun po yung mga simple. Follow up lang po. Ako po smoker kasi. I used to buy imported cigarettes sa Binondo. Pag tinatanong ko yung supplier nila, taga-Costco. So most probably, these are cigarettes that were confiscated
nire-recycle. Pero ngayon wala na. Pero I'm asking, meron bang makakasuhan na mga taga-customs employees na nagbebenta ng sigarilyo? Ganun po, unahin ko na muna ipagtanggol yung aking mga kawalan. Konti lang naman. Total bisita niyo ako eh. Pwede mo pagtanggol ng konti ang aking mga kawalan. Ganito po. Pinakamadali talaga pagbinta ng Costco. Dahil tanggap naman natin. Tanggap ko rin na ang pagtitiwala ng bansa sa amin nasa negative territory pa. Nag-i-improve, pero nasa negative pa. Dahil talagang bugbog kami. Minsan merong dahilan, merong basihan, madalas din mawala. No? Ilalayo mo ng konting usapan para lang makita niyo yung control. Itong pinakahuli namin na ayos sa problema, yung OFW boxes, yung balikbayan boxes, diba? Nasa news naman po yan. Isipin niyo, ba't po ako nagalit dyan? Nung pagbagong commissioner po ako ng July, isa sa mga minana ko ng problema sa mga ulat, galit na galit at masama loob ng mga OFW sa customs. Sabi ko bakit? Kasi mga balikbayan boxes sila, ibinitin daw ng mga taga-customs. Ipapay chocolate, hindi na binibili daw ng mga taga-customs. Okay. Pinaimbestigahan, I found out, ganito po nangyari. Yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa abroad, diba, iniipon nila yan sa boxes nila, no? 2 months, 3 months, ika nga Google Powers po yung puhunan nila dyan, iniipon nila worth 20,000, 30,000, and then, ipagkakatiwala nila sa forwarders or yung mga tawag po namin doon consolidators. Sila yung kukuha ng containers dadalhin sa Pilipinas. Sisingilin sila at the minimum $90, $100, $120, depende sa size. Maraming pera po yun. Pagdating dito ng containers, sino ang may obligasyon kasi yun? Natural importers, yung forwarders sila. Ganito po nangyari. There were 140 containers na hindi po inasikaso ng mga pinagtiwalaan ng ating mga kababayan. Ang laman po noon, akala ko na 100 boxes lang. Malalaglag po kayo sa upuan kung kayo po commissioner noon. I found out we're talking of 42,000 plus boxes. So we computed magkano na single sa ating mga kababayan. Kaya hanggang nila, bubisit po ako talaga. Kaya pinademanda po yun ng estafa, yung mga deconsolidators. 42,000 plus, multiply to $100 at the average. Multiply to 60 pesos per dollar. 330 million pesos po, nakakaya na po magmura. Dito ba? Talagang Google Pay mo na lang eh. 330 million pesos worth, pagsama-samahan niyo po yung pinagpagulan ng mga kababayan natin. Hindi po namin, krimen po yun. Ngayon, tingnan niyo po yung mga websites that time ng mga consolidators at deconsolidators at forwarders. Tingnan niyo po yung website nila. Pag in-inquire niyo, tinanong niyo, nasa ang box ko? Kayo OFW, nasa po ang box ko? Pinipindot niya. Nakalagay po doon, pending in the Bureau of Customs. Tama po yan. Kaya ako'y galit na galit. Dahil ipinibintang sa BOC yung isang kasalanan na wala kaming kinalaman. Anong kasalanan doon? Dumating yung container, hindi binayaran yung shipping cost, hindi binayaran yung arrastre, hindi binayaran yung PPA, hindi binayaran yung taxes. Sino may kasalanan? Customs ba? Hindi. Pinabayaan nila at binalangya po talaga, hindi ko na pagagaling yung salita. Binalangya ng 11 kumpanya na yun, yung mga OFWs na hindi naman mayayaman. Subalit sa websites nila, BOC may kasalanan. Kaya hindi ko pwedeng palampasin po yun. Similar to all those accusations. Maaaring may katotohanan minsan, no? Subalit napakadaling pagbintangan po ng BOC. Kaya ang panawagan ko sa mga nagsasabi na may kasalanan ng BOC, meron po akong ginawa na inspired by the President sa isumbong sa Pangulo. Meron po kami isumbong kay Commissioner that all your information, complaints, concerns will be treated with full confidentiality. At ang mga tauhan ko pong direkta ang bumabasa niya at makakaping sa akin yan. Huwag po kayong pumayag mabiktima. Maaaring ang taga-BOC mismo. Maaaring totoo po yan. Subalit may mga gumigit na at nininendro ang BOC. Isumbong niyo po doon at pag nakaping sa akin, actionan po natin yan. Hindi po natin ito tolerate kung totoo yung BOC ay nanghihingi ng pera o what. Dahil hindi po ako naniniwala lahat po yan ay totoo. Marahil may katotohanan, pero marahil din po merong mga
nag-name drop at idinadalilan po kami dahil madaling pagbintangan ang taga-DOC. Dahil po bugbog kami at karamihan po ay naniniwala at ako naman po ay natutuwa pagpunta po namin sa mga OFWs. Ako mismo, kauwi ko lang po from Davao. No? Kung di lang ako inaraw-araw ng follow-up ni Raymond, absent na ako may migraine ako eh. So, yung mga OFWs mismo na paliwanagan namin at nalinawan nila na hindi sila nabiktima ng BOC. So, similar to this case, halos ganun din po. Napakarami po. Meron pa nga ako nagsusumbong. O meron daw computer, bibilin mo sa BOC, text ka. Magbibigay ka lang doon ng pera, may papasok daw sa BOC. Hindi ko alam paano mangyayari yan. Dahil nakabantay po kami talaga yan. Subalit, kung may katotohanan na may taga-BOC na huwag mo kayo maging willing victim. Yan ang ibig sabihin. Kung kayo naniwala, kasalanan niyo po yun. Ino-offer ko po yung isang pagkakataon na ito hindi mangyari sa inyo. Isumbong niyo po doon sa isumbong kay Commissioner, actionan po natin yun. Nabanggit mo, Commissioner, yung 42,000 na balikbayan boxes. Anong status na ngayon ng mga yan? Nasaan yan ngayon? At paano yun kung nag-expire na yung mga laman? Yun nga, marami na nag-expire. Lahat ng containers na 140 containers, na-release po yan ng Bureau of Customs. 85% of the 42,000 boxes na-deliver na sa mga kanya-kanyang bayan. 15% na lang yung natitira pa, but this April matatapos na rin. Unfortunately, yun nga lang, meron ng mga nag-expire na mga pagkain dahil ang usual expiration 6 months, ang gamot usual 2 years. Binibiro ko nga, pinapatawa ko na ng pilit yung mga nagpadala ng mga damit ng mga babies, lumaki na yung mga bata, di ba? So, again, hindi kasalanan naman ng reviews yun. So, nung nalaman namin yan, nagpapasalamat ako sa Philippine Ports Authority, ICTSI, ATI, mga port operators, private sector. Pinag-usapan namin sila at winning po nila yung kanilang dapat singilin. Maraming dapat singilin eh, 19 million plus, almost 30 million yun. Yung winning po ng mga private sectors, PPA, at kami para sa taxes and duties, that all those fees and taxes were waived. However, yung pagpapadala ng mga from the warehouses o sa mga bahay, limlim na po, pag nakita niyo po yung mga bahay ng OFWs, makawa po kayo talaga. Makikita niyo talagang pinaghirapan po talaga. Yung pagpapadala doon was worth 30 million plus. Yun, wala kami yun. Yun yung talaga, humingi kami ng tulong kay President Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Secretary Pedro. Pinayagan niya naman, walang 10 minutes pumayag na sa Presidente tulong ng mga OFWs. So yung 30 million na yun, ang nagtulong sa atin ng malaki na. Kaya na-deliver na po yung 85% of the 42,000 balikbayan boxes. Free. Walang dapat yun po, Kasi bayad na sila doon eh. Bayad Opo, pero, may mga tumawag po sa mga OFWs, kailangan daw ng 2,000, 4,000 ng BOC para i-deliver sa kanila. Ang dami rin naman nagsasamantala eh. Kaya ako pag na-discuss talaga po, dahil kami pinag-pinag, umiinit pa rin. Ano nangyari sa 15%? Ang going po ngayon. Kasi nung simulan po natin itong pag-deliver, December, peak season po. Peak season na ang bus mo. Dahil peak season po talaga, ang 42,000 boxes po, napakarami po Pag i-kinuntin nyo ilang mga aircraft yun, hindi po biro, para kung gero na dinideliver. Kaya December po kasi kami nagsimula ng i-resort ko, peak season mo yun, Pasko, pagpapadala. So nakasikaso po nitong media, January, February, halos tapos so tayo, 15% matatapos na po. Yung 15% na yun, hindi naman aabot pa ng susunod na Pasko. Hindi, April ito po sa inyo. Nakiusap kami sa ano, but to be fair with the forwarders, yung mga tumulong sa amin, ano po yun, marunong po kami mag-compute. Kinuha nila yung trabaho at cost. Ewan ko nga lang yun, as late as yesterday, medyo nagpaparamdam sila tumaas yung gasolina. Kaya ako nagtitibag-tibag lang ako kasi ibig sabihin, increase na bayad. Pero at cost po nila yung kinuha yung kontrata. Didiliver nila at cost. So, ibig sabihin, gasolina plus labor na. Okay, question. Jason Pantay po, Margot TV. Nito mga nakaraan, marami pong nakakatabas sa POC na mga imported goods dahil na rin sa pagkayarap ng mga politiko.
Ngayon po sa administrasyon ninyo isang POC Commissioner, kayo ba yung nakakatanggap pa rin ng mga tawag ng mga politiko para may labas man yung mga groups namin sa abroad? Ito po ang totoo talaga. Alam ko mabait ako, pero ang dami sasabi suplado daw ako. Dahil doon ata, hindi ako nilalapit. Totoo talaga. Nagtataka ako minsan, nasa budget hearing ako, iniisip ko, baka ito, makikusap. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po nag-first step eh. Kaya tinatanong ko yung mga tao ko, totoo po, tumitingin ako sa salamin, minsan nagpa-practice ako ngumiti eh. So sinasabihin nila, boss, ngumiti ka naman sa picture. Eh, yun na ako eh, wala na tayong magagawa. Hindi po ako, wala akong pinagtatakpan po talaga. No? When I took over noong July, I was expecting a lot of pressure from what I heard. Magpe-pressure kayo dalawat kanan. Sa experience ko po dahil, in-announce ko naman po na napakalinaw. Kung ano po yung mga pagkakamali o pang-aabuso sa mga nakaraan, hindi rin po yan kasalanan ng former Commissioner Rabiel Rubio, kaibigan po yan. No? Yung minana po namin problema ng BOC, dekada-dekada po yan. No? The years of neglect na minana po natin pare-pareho. At ang BOC, yung nire-resolve pa po pong problema, hindi po personal na problema to. Problema po ito ng bansa. No? So, iniisa-isa po natin yan and we have identified what are the things that we should accomplish. Nalista ko na po yun, 16 dapat gawin natin yan. CPS, yung pinagawa na kanina, additional X-ray machines na moderno, kailangan natin bumili ng sariling patrol boats para makatulong kami sa Coast Guard dahil lagi kami na pagsasabihin, ba't nakakalusot, eh wala na kami sea vessels, di ba? And so on so forth. So, nilinaw ko naman at day 1, lahat kako sa mga taon ko, lahat po ng taga-BOC, karamihan po, hindi naman po na, may mga MBAs, alam niyo na po ba yan? Yung MBAs, may packer ako. Lahat po yan, iisipin niyo pala ilagay doon, ako, baka may tatawag na. So, I immediately made it very clear at day 1, that what I will be announcing will be the same things that I will do when I'm the commissioner until I get retired or replaced or dismissed. Di ba? Pangangataon naman po yun. Hopefully, through media, tawag-tawag, nakiparating naman po natin siguro na napakalinaw. Hindi po ako mayamang. Kaya po, trabaho po talaga pangalagaan po yung pera ng bansa. Hindi ko naman po kasi pera ko eh. Yung po collection ko po, pera po ng bansa yun. So sa ngayon po, so far, wala pa ako na-experience na politician o malalaking tao na tumawag ng Padre, Arbor naman. So far, wala po talaga. Natutuwa at nagpapasalamat at tuloy-tuloy po yung aming pahigpit. Sagot ko nga po sa mga tanong na nabawasan ng may smuggling o hindi. Mayroon po sagutin yun. Ang sa akin lang, yung pagtaas ng ating koleksyon kahit bumababa yung volume of importation ay isang senyales na marahil malaki na yung pagbabago po ng POC. Ayaw ko mag-buhat na sariling bako. No? The good collection year on year or good collection compared to the targets, nag-surplus pa po tayo ng almost 3 billion in 3 months, is a clear sign na napapabuti po natin yung computation at collection po natin. Ano pag may nag-attend? Ay, ano po, again, hindi po ako mayabang po, no? Ano po, kung may nakikinig naman po, ako gagawin ko po talaga yung trabaho. Ayaw ko po muna ng trabaho na para simba. Pero willing po ako muna ng trabaho. Kung gagawin ko po yung tama, okay lang po sa akin yun. Saling naman po tayo sa private sector, di ba? Hindi po ako magugutong. Yung mga assistant secretaries ko po, kanayaman yan eh. Hindi ako pamamayaan yan. Wag ko kayo talaga mag-alala. I'm willing to lose this job. I will do what is correct. I will do what I promise to do. Kung ako'y magiging jobless, okay lang po talaga. Huwag po kayo mag-alala. Yung legal parameter. Of course, trabaho ko namin yun. Tuwing may lalapit sa amin, maliit na tao, malaking tao, instructions ko sa lahat ng tauhan ko, tulungan nyo sa tamang paraan. Yan po yung nangyari doon sa OFWs eh. Pinatawag ko mismo po yung mga OFWs. Nagulat nga po sila na ako po yung karot nila. Karo ako yung commissioner, wag yung mag-alala. Sumbong lang po kayo. Talagang tinatawagan ko po diretsa sino po nagre-reklamo pag bumi pagkakataon po. Talking about jobs, by May, next month, magtatapos na yung COMELEC ban doon sa mga tumakbo na natalo. So we expect na magkakaroon ng reshuffle sa cabinet. At isang umuubog, si Commissioner Ariel, isa doon sa mga reshuffle, pero mas mataas na pwesto. Ang narinig ko, either
DOTR or DPWH. Kom, anong masasabi mo ba doon? So sabihin sana. Mahirap Mahirap kasi mo na yan. Yes. Madalas kasing mahirap ka talaga ang trabaho ng BOC. Ito yung tinatawag na trabaho. Ito talaga. Lalo sa enforcement side, illegal drugs, cigarettes, kotse. Ang mga nakakalaban namin dito, hindi naman mga ordinary ng mamamayan, di ba? Ano to, para sa Office of Civil Defense kami dati, buwis-buhay ito eh. Yung mga tawag ko lagi na pagbibita ng mali. Ang hindi nakikita natin mga kababayan. May mga baril din kami kasi kailangan namin makapagpapaka pag kinakailangan eh. Yung mga nahuli namin sa Maguindanao area, gabi yun. Ako nga nag-board sa rin, teka muna. Pakatrasin niyo naman yung mga tao natin, baka magkaroon ng mga sapahan part 2 eh. Hindi biro na nasa gitna ng gubat, hinuway ng mga tao namin yung mga sigarilyo na kapaon na worth 50 million plus. Tanong, pumapalakpak ba yung mga smugglers? Hindi, natural, galit sa amin yun. Pinagtitirin kami ng kandila nun. Di ba? So yung trabaho ng BOC, hindi madaling trabaho yan. Kahit ano pang binitang sabihin natin, nagtatanggapin namin mga tawan, buwis buhay yung mga tawan namin dito. Now, on my part, if I will be promoted, of course, I'll be happy. Di ba? Dahil mawawala ako sa gera eh. Ang tagal ko na rin naman naghihirap sa pakikigera-gera. Okay. Sumali, intention kong tapusin naman yung aking mga sinimulan. No? Modernization, accountability ng aking mga tauhan. Kailangan magawa ko naman. Pero of course, pag inutusan ng Presidente, kaya yung nasa Office of Civil Defense ako, bigla ako nilipat sa BOC. Ang sagot na naman doon, yes sir. Di ba? Walang mga conditioner. Ginawa ko lang naman, kako boss, Mr. President, if I will handle BOC, pwede ba tulungan mo ako i-modernize natin ito? And I'm happy to report, ang sagot ni Presidente, gawin natin legacy ito. Gawin natin moderno, and once and for all, matapos natin ang problema ng BOC. And I am personally honored to be part of that effort. Sa kapag naging successful, naging moderno ang BOC, kahit konti, nasali ko doon, no? Pero si Presidente naman ang nag-utos niya. Now, if I'll be promoted, I won't be hypocrite. Siyempre, magkukuha naman ako dyan kasi wala nang gera, promoted ka pa. Tapos kasi secretary, di ba? Kaya lang, narinig yun, pero hindi naman ako pinagsasabihan talaga ng Presidente. Wala namang notice. Although hindi nag-guarantee ako kasi nung naging BOC ako, wala, hindi. Nagkausap kami ng Presidente nung nag-vote na ako eh. Na bigla ako nilipat, naka-jacket na naman ako nito. So, pag inutusan ako, of course, pero sa ngayon, tingin ko naman na Secretary Beach is doing a good job, challenging yun. Si Secretary Bali of the OTR is also doing a good job. So I don't think I'll be placed in those areas. Sana naman magtuloy-tuloy yung naumpisahan mong pagpapaayos dyan sa BOC bago ka malipat sa mas mataas na posisyon. Hindi naman po talaga apply mo figure. I'll be happy to finish what I have started here. And I owe it to the people of our colleagues in BOC. Kasi gumera na rin sila, sumama na rin sila sa akin. Sa good commander, ayaw naman sila tuwanan sa ito. May isa lang ako ipapollow up sa inyo ko. Yung nasabat na mga gamot, for 56 million pesos worth ng mga gamot ba yan? Anong mga klaseng gamot? Para saan yung mga yan? At ano na status ng kaso nito? Ano yung mga produkto ng mga brands ng Unilab? Pero makikita no, pag Unilab, dito dapat gawa. No? Kaya nung binasa namin yung inspection, kasama namin yung mga taga-Unilab. At yung mga brands no, nakalimutan ko, Ecolgen, kanila rin yung by Jessic, pero wala ako nakikita by Jessic. Mga gamot na pang over-the-counter, kaya madadaling bilhin din yan ng ating mga kababayan. Kaya yan ay pasusuri namin para malaman kung ano yung ingredients niya, no? Dahil baka na delikado sa kalusugan. Para yung huli namin babes nitong Marso sa Nabotas, worth 1.2 billion worth of babes. Nung ipinacheck namin sa FDA, yung laman ng babes, kaya yung mga nakikinig, ito, warning sa inyo. Yung laman ng babes, industrial chemicals. Ibig sabihin, lason, unti-unti sa katawan, sa baga, at katawan, yung mga nagbe-babes dyan, kung bibili rin lang kayo doon sa tama, chemicals na nakakapahamak sa kalusugan. So dito, kapacheck nila yung mga gamot, mga over-the-counter brands sa ayon sa Unilab.
So titignan natin kung placebo lang yan o meron niyang harmful ingredients. At yan ay mawasakin eventually. Hindi yan na mawasakin yan, may paraan ng pagwasa to be witnessed by the brand owner also. Ito, wala na yatang question? May question pa ba from the floor? Wala na. May isa pa. last. Sige, last question. Ako po ay nagkaroon ng pag-agenda ng araw yung sigarilyo, Kamboanga at Davao. Ito sa Davao, kailan schedule ako sa akin ko itong mga rolling cigarette? Ang instructions ko within 30 days na wasakin, no? Pero yun, hindi sa Davao na huli yan. Sa Davao lang namin inimbak kasi mas madali namin mabantayan. Pag kasi, ang usual, kung saan namin nahuli, doon namin babantayan. Kaya lang, nasa gitna ng gubat nung nahuli namin, nakabaon sa lupa yun. So, delikado naman yun sa ating mga tauhan. PNP, nandun din at BOC. Kaya kung makikita yung mga litrato, armado yung mga tauhan namin. So, balit sa tingin ko, nakakaunawa tayo ng ang delikado. Pinatrasan namin sila sa area at inimbak namin sa Davao City warehouse yung mga sigarilyo upang mabantayan ng BOC at ng Philippine Coast Guard. Huwag tayong mag-alala, hindi makakalabas ng warehouse yung mga sigarilyo. Yan, mawasakin yan within 30 days. At ang pagwasak dyan, ang instructions ko, dati, babasain, ipipison, babasain. At meron din pangalawang paraan, isi-shredder ng mga malalaking makina para pinupunit-punit yun. Ang instructions ko, gawin pareho. I-shredder na yan at basahin pa pagka-shred para talaga hindi pakikinabangan yan. Kasi napakarami nyo. 38,000 plus rings napakarami nyo. Good morning po. I'm Miss Marlene Reyes, WB at Bigstock. Ask ko lang po, kanina po sa DOH ay meron tayong mga report regarding po dun sa storage crisis ng ating mga gamot. Ask ko lang po, kamusta na po yung ating mga dumarating na gamot na imported? Ano po ba ang status natin dito? Wala pa naman pumula sa amin ng mga ang jurisdiction namin, of course, pag pumasok na sa ating economic zone, 220 plus nautical miles. Pero pag landing niya at nag-file sa amin ng import entries, doon pa lang kami nagiging aktibo na may jurisdiction sa mga pinasok. No? So far, wala pa namang naiulat sa amin na nadidelay na nandiyan. Ibig sabihin, ang instructions ko po kasi, pagdating sa petroleum products, medicines, and other essential goods, dapat yan within the day, ma-release yan ang aming mga kawan. As long as dumating yan ng umaga, hapon release yan. Pag dumating ng hapon, kinaumaga, release po yan. So generally, normal pa naman po, wala pong delay sa yung mga pumapasok ng ports. Ngayon, kung yung delay na narinig ko po yung ulat kanina umaga rin po sa TV, nanonood po niyan, may mga nadidelay doon po sa port of origin. Hindi ko po alam kung ano exactly bakit, kung ano yung exact dahilan. From the port of origin, nagkakaroon sila ng rebooking or maybe repricing ng logistics, labas po po ang customs doon. So yung that aspect, nasa sa kanila po yun. Pero pagdating ng ports, ano po yun, dire-diretso po tayo. Thank you po. Thank you so much. Okay, let's hear the last message from the Commissioner. Thank you again. Thank you for the invitation at nagkaroon ako pagkakataon paliwanag kung ano yung ginagawa ng Bureau of Customs. Makakaasa po kayo na yung aking mga kasamahan, yung mga binitbit ko from the National Defense Department, Office of Civil Defense, ang mission po namin ay pinangako namin sa Presidente at pinapangako namin sa ating mga kababayan, gagawin natin moderno ang ating Bureau of Customs upang ito ay makaalis na sa madalas natin nakikita ang problema. Ang modernong Bureau of Customs, mamamolek tayo ng tama at magbibigay ng pondo sa ating pamahalaan upang magamit din yung ating mga nalilikom na duties and taxes. At yung aming enforcement functions laban sa mga illegal drugs, illicit cigarettes, at marami pang iba, makakaso po kayo na aking mga tauhan ay ginagawa nila ang kanilang trabaho. Nagsasakripisyo po yan. Mga tao rin po yan na natatakot din pag may malalaking kalaban. Hindi po kami tumitigil, hindi kami natutulong sa aming tungkulin. Gagawin po natin yan. Thank you.